Welcome sa Module 4. Kung sa previous module, nakita mo kung paano nagiging physical object ang isang 3D print, ngayon naman aalamin natin kung saan nagsisimula ang model na piniprint. Sa module na to, pag-uusapan natin ang 3D modeling o kung paano ginagawa ang digital file bago siya ma-slice at ma-print. Hindi ito kailangan ng prior experience sa CAD or ang tinatawag na computer-aided design. Kahit never ka pang gumamit ng modeling software, okay lang. Ang goal natin ay umintindi muna, hindi mag-master agad. Importante ring malinaw ito. Hindi lahat ng 3D models ay pare-pareho ang pagkakagawa. May iba't ibang approach, depende sa kung ano ang gusto mong gawin. Sa module na to, ipapakita ko ang tatlong common modeling workflows na ginagamit ng 3D printer users. Una ay ang parametric modeling gamit ang application na Fusion 360. Pangalawa, sculpting ng organic shapes. Ang pwedeng gamitin ditong application ay Blender or ZBrush. Next ay ang paggamit ng mga generators katulad ng nasa Maker World. Hindi mo kailangan pumili ngayon. Ang goal ay makita ang difference, maintindihan kung kailan ginagamit ang bawat isa at paano sila konektado sa 3D printing. Define muna natin kung ano ang 3D modeling. Ang 3D modeling ay ang paggawa ng digital object sa computer o tablet na may width, height, at depth. Ito ang file na i-export natin as STL na siyang ipapasa natin sa slicer tulad ng Creality Print or Bamboo Studio Slicer. Importanteng maintindihan na ang 3D model ay hindi pa printable by default. Kailangan itong solid, walang butas sa mesh para hindi magkaproblema, may tamang thickness or kapal, tamang size or scale, at compatible sa 3D printing process. Kaya sa modeling stage pa lang, mayroon ng mga decisions na nakakaapekto sa strength or lakas ng print, sa itsura, at saka kung paano siya magiging successful na i-print. Ngayon naman ay pag-usapan natin yung two main ways sa paggawa ng 3D models. Nabanggit ko na to kanina. Hindi kasama dito yung STL generator kasi basically hindi ka naman talaga gumagawa ng sarili mong file doon manually. Pero dadaanan pa rin natin yon para matuto kayong gumamit. Una, pag-usapan muna natin yung parametric or CAD modeling. Ito yung ginagamit para sa mechanical parts, organizers, brackets, enclosures, at saka sa mga functional objects. Nabanggit ko kanina yung Fusion 360. Ito yung ituturo ko kasi maraming tutorials nito online. Tapos merong free license ito na pwede nyong i-download. Meron pang isang free software na pwedeng gamitin yung Tinkercad kaso mas maganda yung workflow sa Fusion 360. Ang approach dito sa parametric modeling, magsusukat ka muna, gagawa ka ng sketch, merong mga lines, mga circles, tapos mag-e-extrude ka para maging 3D. Para siyang digital engineering drawing. Sa sculpting naman or organic modeling, ito ay ginagamit para sa paggawa ng mga character models, mga miniatures, figures, at saka sa iba pang organic shapes. Ang ginagamit ko talaga ay ZBrush, pero pwede kayong gumamit ng Blender, marami ring tutorials, tapos ang Blender kasi ay free. Ang ZBrush naman ay subscription-based. Ang approach naman dito ay parang clay sculpting, paghuhulma gamit ang brush, pagpupush and pull ng surfaces para makagawa ng 3D model.